Kabanata 601. Ang isang katlo ng mga lumilipad na uwak na ito ay nababalot ng mga puting buto. Mahilig silang kumain ng bulok na bangkay, kaya sikat sila. Bukod dito, kapag nakakita sila ng mahihinang nilalang, ang mga bangkay na uwak na ito ay susugod ng pangkat-pangkat, gamit ang kanilang matatalas na bibig na nakabalot sa puting buto upang tumusok patungo sa kanilang biktima. Sa sandaling iyon, natuklasan ng isang grupo ng 6 o 7 bangkay na uwak ang isang figure na dumadaan sa lambak. Ang figurang ito ay may batang mukha, mga 15 o 16 na taong gulang. Ito ay isang binata na may kaunting lamang sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalalim, tulad ng mga bituin sa kaibuturan ng dalawang universo, na nagniningning sa kakaibang kinang. Sa kanyang balikat, isang malasyebeng nilalang na parang pusa ang may hawak na kristal na bato at ngumunguya ito. Nakaharap sa isang grupo ng mga bangkay na uwak na lumilipad sa kawalan, tamad na sumulyap lang ito sa kanila, ngunit walang pakialam. Sa halip, nakatutok ito sa bato sa mga kuko nito. Pakiramdam. Isang boses na uhaw sa dugo ang narinig. Isang bangkay na uwak ang sumalakay sa lalaki at sa pusa. Magwala ka. Mahinang sigaw ng binata. Sa isang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri, isang bugzo ng hangin ang hamampos sa kalangitan, na bumubuo ng isang matalim na sinag ng Diyos. Ang sinag ng Diyos ay bumaba sa isang iglap at napunit sa hangin na may tunog na napunit. Sa isang iglap, napunit ang bangkay na uwak sa mga piraso sa hangin. Habang lumilipad ang bahagyang maasim at mabahong laman at dugo, biglang nanginig ang natitirang mga uwak ng bangkay. Sa mga alon ng pagluluksa, lahat sila ay nakakalat sa lahat ng direksyon sa takot. Roaring Wolf Valley. Nakalabas na tayo sa Eternal Mountain. Pagtingin sa tuktok ng lambak, na tila ulo ng lobo, sinabi ng binata sa mahinang boses, na may pares ng tamad na mga mata. Ang kanyang mga mata ay partikular na hindi malilimutan. Ang binatang ito ay si Zephyr na lumabas sa Eternal Mountain. Pagkatapos ng ilang araw na pahinga, nagsimulang umalis si Zephyr sa Eternal Mountain at bumalik sa The Boundless Academy. Walang gaanong oras na natitira bago ang deadline ng kalahating taon na binanggit ni Maxim Callahan. Bukod dito, ang pagsasanay ay umabot sa pamantayan. Bagamat kalahating taon pa lang, alam ni Zephyr na malaki ang natamo niya sa nakalipas na kalahating taon. Kumpara sa bago siya umalis sa The Boundless Academy, siya ngayon ay halos ipanganak na muli. Siyam na kaliskis ng dragon, level 6 agility, pinataas na sword focus, spirit breaking sword palm, sword technique ng Great Desert Sand, at ang pinaka-confident na puwersa ng espada. Ang mga nadagdag na ito ay sapat na upang bigyan siya ng lugar sa The Boundless Academy. Kung alam ko ng mas maaga, nakahuli ako ng kapalit na kasangkapan. Iniisip ang maraming mabangis na hayop na nakatago sa Eternal Mountain, nagkaroon ng ideyang ito si Zephyr. Maraming mabangis na hayop sa Eternal Mountain, ang ilan ay mga ibon. Kung sila ay pinaamo, si Zephyr ay maaaring lumipad sa kalangitan. Meow. Ang matako na pusa sa kanyang balikat ay tumango bilang pagsang-ayon. Swoosh. Paghawak sa katawan ng lalaking ito, hindi napigilan ni Zephyr na panasan ang tiyan nito. Sabi ko. Ang dami mong na lower spiritual stones kamakailan lang. Wala na akong nakitang iba, pero nakikita ko na palaki ng palaki ka. Meow. Sa harap ng mga sinabi ni Zephyr, nagkunwaring mahiyain ang matako na pusa. Kung titignan ang tiyan ng kabilang partido, mas mataba ito kaysa kanina. Gayunpaman, kung may nakakaalam kung ano ang kinakain nito, malamang na matatakot siya.
Kabanata 602. Sa maikling panahon na ito, ayon sa pagtatansya ni Zephyr, ang bilang ng elixir lamang ay maihahambing sa kinakain ng mga ordinaryong tao sa loob ng 5 taon. Gayunpaman, ang tiyan ng batang ito ay medyo umbok. Ito ay hindi kapanipaniwala. Nagsimulang magduda si Zephyr kung saan ginawa ang tiyan nito. Meow. Matapos lunukan ang isang malaking piraso ng lower spiritual stone, ang greedy cat ay nagpakawala ng kakaibang sigaw at tumingin kay Zephyr gamit ang malalaking mata nito. Sabi mo, may laban sa unahan. Napagtanto ni Zephyr ang iniisip nito at dahan-daang nagtanong. Meow. Sumang-ayon ang sagot ng huli. Bagamat saglit lang, nakita na ni Zephyr ang maraming misteryo ng mga sakam na pusa. Maaari nitong pumatay ng malalaking mabangis na hayop at makapangyarihang iba pang nilalang. Bukod dito, maaari itong pumasok sa kanyang storage ring ng basta-basta. At matagal nang nakasanayan ni Zephyr. Sa makatuwid, walang alinlangan si Zephyr tungkol sa impormasyong ipinadala nito. Evil Breaking Eye. Sa paggamit ng Evil Breaking Eye, inilabas si Zephyr sa direksyon na ipinahiwatig ng kabilang partido. Gayunpaman, nalaman niyang wala doon, ngunit alam ni Zephyr na ang sakam na pusa ay hindi iiyak ng walang dahilan. Habang iniisip niya iyon ay biglang gumalaw ang kanyang anyo. Sa isang kislap ng kidlat, ang figure ni Zephyr ay nawala, at ang tunog ng friction ng mga wind blades ay ipinadala sa walang laman. Sa susunod na sandali, lumitaw ang kanyang katawan 500 hanggang 600 metro ang layo. Pagkatapos ng maraming araw ng paglilinang, unti-unting naunawaan ni Zephyr ang kapangyarihan ng hangin sa pamamagitan ng kanyang electrical power. Ang lakas ng hangin mismo ay napakatalam at napakabilis. Sa makatuwid, habang naiintindihan niya ito, ang bilis ng Zephyr ay nagsimulang lumaki. Swoosh! Makalipas ang mga 15 minuto, dumaan si Zephyr sa mahigit kalahati ng lambak. Dahil dito, 4 na figure ang lumitaw sa kanyang paningin. Ang bilis ng 4 na taong ito ay mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Isang tao ang nasa unahan, at ang 3 ay nasa likuran. Ang kanilang bilis ay tumataas habang lumilipas ang panahon. Ang bilis na ito ay hindi lamang lampas sa bilis ng tunog, ngunit ilang beses ding mas mabilis kaysa sa bilis ng tunog. Ang pagkakaroon ng pag-unawa ng kaunti sa lakas ng hangin, si Zephyr ay may matalas na pakiramdam ng bilis na nalampasan ang mga ordinaryong tao. Sa partikular, saan man pumunta ang 4 na tao, bumuo sila ng mga bilog ng alon, na dumurog sa lahat. Makikita kung gaano kahanga-hanga ang kanilang body protection through energy. Ang lakas ng 4 na taong ito ay naakit pa si Zephyr. Ang lalaking tumatakbo sa unahan ay umabot na sa level 8 agility. Huminga siya ng malalim at tila nagliliyab ang mga paa niya. Bawat hakbang niya ay sinasabayan ng pagsabog ng apoy. Halata na malakas ang galaw ng katawan niya. Sa likod niya ay hindi gaanong makapangyarihan ang 3 pa sa mga humahabol sa kanya, lalo na ang isa sa kanila na payat. Ang kanyang lakas ang pinakamalakas, at naabot niya ang peak level 9 agility. Habang siya ay huminga at huminga, ang malakas na tunay na enerhiya ay halos gawing isang magaan na enerhiya ang kanyang katawan. Nang makita niya ang 3 tao, hindi makagalaw ang mga mata ni Zephyr. Evil Cultivator. Pamilyar na pamilyar sa kanya ang aura na ito. May mga madilim at bulok na pagbabago-bago sa loob nito, na eksaktong kapareho ng mga nagsasaka ng Diablo sa kanyang alaala. Hindi ko inaasahan na makakakita ako ng masasamang magsasaka dito. Kabanata 603. Kumunat ang noo ni Zephyr. Habang malalim ang iniisip niya, pabilis ng pabilis ang mga figure ng 4 na lalaki. Gayunpaman,
Ang mukha ng payat na lalaki ay biglang naging mabangis, at ang kanyang mga kamay ay manipis. Tinawid niya ang kawalan at ikan-away ang kanyang mga kamay patungo sa taong nasa harapan niya. Boom! Wala pang 100 metro ang distansya sa pagitan ng dalawa. Sa mga oras na ito, ang aksyon ng kabilang partido ay direktang nagpasuray-suray sa lalaking nasa harapan niya. Patayin. Sinamantala ng iba pang 2 demonyong magsasaka ang magandang pagkakataong ito at sabay-sabay na umungal. Mabilis na pinalibutan sila ng mga butil ng itim na demonyong enerhiya. Boom! Puff! Ang pinagsamang lakas ng 3 taong ito ay direktang nagpapahina sa katawan ng lalaking tumatakbo sa harapan. Finally, ang kanyang bilis ay lubhang nabawasan habang siya ay pasuray-suray. Ang mga kilos ng 3 taong ito ay nagpakita rin ng relasyon sa pagitan ng 4 na taong ito na mabilis na tumatakbo, malinaw, ang taong nasa harapan ay hinahabol ng 3 pang taong ito. Hahaha. Stay. Ang payat na demonic cultivator ay sumigaw ng mabangis. Damn devil cultivators, huwag masyadong lumayo. Ang lalaking hinahabol ay isang medyo may edad na nasa edad 40. Mahaba at singkit ang kanyang mga mata, na may isang uri ng lamig. Sa oras na ito, siya ay umuungal sa kalungkutan at galit, at ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. Magpakalayo-layo ka. Hindi mo dapat ginawa iyon. How dare you agawin ang hindi mo dapat hinawakan sa aming mga kamay. Bahala ka. Splash. Habang nagsasalita siya, muling sumalakay ang payat na demonic cultivator. Itinaas niya ang kanyang kamay at isang itim na linya ang bumungad dito. Para itong itim na kadena na bumuo ng itim na anino sa hangin. Ito ay naging isang baliw na sawa na agad na pumulupot sa katawan ng lalaki. Soul Devouring Chain, mamatay ka. Boom! Habang nagsasalita siya, isang itim na liwanag ang bumalot sa kadena na parang magic fire at mabilis na kumalat patungo sa lalaki. Kahit mamatay ako, hindi ako papayag na makuha mo. Boy, kunin mo. Ang lalaking nakatali sa kadena ay biglang nagpakawala ng matinis na dagandong. Puno ng puot at lamig ang kanyang mga mata. Bigla siyang may kinuha mula sa kanyang mga braso at marahas na hinagis. Sa oras na ito, si Zephyr ay nagkataong nakatayo sa hindi kalayuan. Habang inihagis ito ng kabilang partido ng buong lakas, may biglang sumulpat sa harap ni Zephyr. Bitek. Bahagyang gumalaw ang palad ni Zephyr. Pagkatapos, isang bagay ang lumitaw sa kanyang kamay. Parang ginto. Kasinlaki lamang ito ng palad at hugis 6 na puntos na bituin. Mayroong hindi mabilang na mga pattern na inukit dito, at ang ulo ng isang itim na bungo ay partikular na malinaw sa gitna. Nang makita ang bagay na ito, hindi naiwasang imulat ng matako na pusa sa kanyang balikat ang tamad nitong mga mata, na nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi niya nahanap iyon, at wala siyang oras upang obserbahan ito. Diretso niya itong pinasok sa storage ring. Nililigawan mo si kamatayan. Ang payat na demonic cultivator ay may mabangis na ekspresyon sa kanyang mukha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at ang walang katapusang dami ng malademonyong enerhiyang parang apoy ay biglang kumalat at agad na nilamon ang katawan ng kabilang partido. Sa mga alon ng kahabag-habag na hiyawan, ang lalaking nakagapos ng lubod ay nagsimulang manginig ng husto. Sa sumunod na sandali, bahagyang gumalaw ang espiritu ng enerhiya ni Zephyr. Sa pag-asa sa kanyang malakas na espiritong enerhiya, naramdaman niya na ang kaluluwa ng lalaking ito ay nilamon ng isang uri ng masamang kapangyarihan. Swoosh! Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang payat na demonic cultivator ay nagpakalat ng kanyang enerhiya, at ang kadena ay nagbago sa isang itim na sinag ng liwanag na sumanib sa kanyang katawan.
Walang naramdamang simpatiya si Zephyr sa namatay na lalaking ito. Sa halip, bakas ng pagkasuklam ang naramdaman niya. Kabanata 604. Napakatuso ng lalaking ito. Hindi niya nais na samantalahin siya sa pamamagitan ng paghahagis ng mahiwagang bagay na ito kay Zephyr sa oras na ito, ngunit nais niyang pahirapan din si Zephyr. Masasabi niya sa isang sulyap na si Zephyr ay nasa level 6 agility. Pero binigay pa rin niya ang misteryosong bagay sa kanya. Ang taong ito ay talagang malamig at mabisyo. Humph. Bago ka mamatay, kailangan mong kaladkarin ang isang scapegoat. Sa tingin mo ba ito ay kapaki-pakinabang? Ngumuso ang payat na demonic cultivator at agad na nakatutok kay Zephyr. Ikaw, go and deal with that guy. Humanda ka ng maaga. Hallmaster is still waiting for our reply. Buti na lang at naabutan natin siya. Kung hindi, magkakagulo ang lahat. Utos ng payat na demonic cultivator sa mga tao sa tabi niya na may hinanakit na ekspresyon. Your Excellency, hayaan mo akong makitungo sa kanya. Habang nagsasalita siya, isang demonyong magsasaka ang sumugod kay Zephyr. Nasa level 8 agility ang kanyang cultivation, kaya mas malakas siya kaysa kay Zephyr M sa level 6 agility. Pumunta ka sa impyerno. Ang kanyang palad ay may dalang patong ng demonyong enerhiya at umikot sa masamang paraan. Mabilis itong namuo at naging malaking itim na demonyong kuko na humawak sa ulo ni Zephyr. Lumakas ang malamig na hangin, na naging sanhi ng stagnant ng lugar sa loob ng 12-dosenang metro. Emph. Kung siya ay isang ordinaryong level 8 agility, si Zephyr ay naglilinang ng kaunti, ngunit sa harap ng isang demonyong magsasaka, si Zephyr ay walang pakialam. Swoosh! Bahagyang gumalaw ang kanyang kilay. Sa isang flash ng purple light, ang kapangyarihan ng Evil Breaking Eye ay agad na na-activate. Boom! Isang maningning na lilang liwanag, tulad ng isang mahabang lilang latigo, ay biglang itinaas at walang awan na nawala sa napakalaking malademonyong kuko. Bagamat napakabilis niyang kumilos, tila natama ng kidlat ang demonic cultivator, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Sa susunod na sandali, ang malaking demonyong kuko ay bumagsak sa isang iglap, at isang malakas na kapangyarihan ang agad na umatake sa kanyang kalaban. Ang kakilakilabot na epekto ng pagsugpo sa ari-arian ay ganap na ipinakita. Puff! Matapos ang pagluwa ng isang bibig ng dugo, sinubukang tumayo ng masamang martial artist, ngunit hindi na siya makatayo dahil sa matinding sakit. Instant kill. Napatay niya ang isang eksperto sa level 8 agility sa isang galaw. Ang dalawang demonic cultivator na nakatayo sa isang tabi ay nag-isip na madali para sa kanila na patayin si Zephyr, ngunit hindi nila inaasahan na sila ay second ni Zephyr. Natigilan sila. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ng payat na demonic cultivator kung ano ang nangyayari. Damn it, kakaiba ang batang ito. Patayin mo. Habang nagsasalita, nagmamadaling kumilos ang kabilang panig. Mabilis ding nag-react ang isa pang demonic cultivator. Sa isang iglap, sumakay siya ng itim na demonyong aura at sumugod. Ang isa sa kanila ay isang level 9 agility expert habang ang isa ay level 8 agility expert. Kung sila ay magkasama, ito ay sapat na upang sirain ang isang maliit na lungsod. Gayunpaman, ang kanilang kapalaran ay napakasama. Kung may iba man ito, hindi niya magagawang talunin ang mga ito. Gayunpaman, para kay Zephyr, walang gaanong pressure. Umaasa sa kanyang Evil Breaking Eye, isang lilang liwanag ang kumislap sa isang iglap. Ginawa niya ang kapangyarihang pumatay ng kasamaan. Patayin ang kasamaan. Ungol niya sa mahinang boses. Biglang nagkalat ang purple na liwanag at naging purple na Divine Whip.
kumaway ito at panay ang pagsimangot ng kawalan. Kabanata 605. Tumangalan ng sumirit. Ang banal na latigo ay hindi lumapit sa kanila, ngunit ang pagbabago-bago ay naging sanhi ng pagbabago ng mga mukha ng mga payat na demonic cultivator, lalo na ang payat na demonic cultivator. Napakalakas niya kaya nakilala niya ang kapangyarihang nakatago sa lilang ningning ni Zephyr sa isang sulyap. Nako, ang enerhiyang ito ay may epekto ng pagsupil sa ating devil energy. Tara na. Oo. Agad namang tumango ang isa pang lalaki at sumigaw. Bato ka baong dakilang awa ng kamay. Black Smoke Demonic Sword. Isang galit na dagandong ang tumunog ng isang napakalaking kamay ang bumaba mula sa langit. Ang kamay na ito ay kasing payat ng kahoy na panggatong at may dalang siksik na puting buto. Ang puting buto ng palad ay mahigpit na nakahawak sa isang maliit na parang bundok na batong kabaong habang walang awa nitong pinipigilan ito. Ang mabigat na presyon at ang walang hanggan na amoy ng pagkabulok ay ganap na tinakpan ang lugar sa loob ng 100 metro. Nang makita ang Black Smoke Demonic Sword, ito ay isang itim na anino ng isang espada, na para bang ito ay binubuo ng hindi mabilang na itim na usok. Ang kapangyarihan ng itim na demonyo ay lumitaw sa tunog ng mga multo na umiiyak at mga lobo na umaangal. Malinaw, ang mga martial technique na ipinakita ng dalawa ay naglalaman ng walang katapusang kapangyarihan sa oras na ito. Kung pipilitin nilang ipakita ito, magdadala ito ng pambihirang kapangyarihan. Ang My Stone Coffin Great Mercy Hand ay isang kakaibang kasanayan na nalinang pagkatapos ng matinding kahirapan. Junior, kahit na hindi ko alam kung bakit mayroon kang napakagandang kapangyarihan sa iyong katawan, gaano ka man kalakas, hindi mo kayang makipagkompetensya sa Stone Coffin Great Mercy Hand na ito. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ng payat na demonic cultivator. Habang tumatawa siya, dumaikit ang malaking puting buto sa kabaong na bato. Bumilis ito at 5 metro lang ang layo mula kay Zephyr. Ang itim na usok na espada ay napunit sa hangin sa isang kamangha-manghang bilis at malapit nang tumama kay Zephyr. Whir! Hindi nagbago ang ekspresyon ni Zephyr sa pag-atake ng kanyang kalaban. Noon, kapag hindi pa niya naabot ang antas na ito ng paglilinang, maaari niyang hamanin ang mga demonic cultivator sa mga guho ng Lunar Academy at pinatay ang lahat ng mga eksperto. Ngayon, siya ay isinilang na muli. Ang operasyon at pagpapakita ng Evil Breaking Eye ay umabot sa sukdulan. Gaano man kalakas ang kanyang kalaban, hindi siya natakot. Pumunta ka. Ang Evil Breaking Eye ay kumislap, na-control ang purple na banal na latigo, at bigla itong itinapon. Bang! Ang banal na latigo na ito ay mukhang malambot, ngunit may dala itong isang nakamamatay na aura, at saan man ito magpunta, naglalaman ito ng walang hangganang kapangyarihan. Sa sandaling nataman niya ang Stone Coffin Great Mercy Hand, nataman niya ito ng malakas. Boom! Nagkabanggaan ang dalawa, at pagkatapos ay narinig ang nakakatakot na dagandong. Ang malakas na pagpigil sa ari-arian ay naging sanhi ng lilang liwanag na sumayaw ng ligaw at ang itim na liwanag ay nagkalat. Gayunpaman, kahit na malakas ang pagpigil sa ari-arian ni Zephyr, hindi madaling harapin ang lakas ng kalaban. Sa makatuwid, nahulog ang dalawa sa isang awkward stalemate. Buzz! Buzz! Sa sandaling ito, ang Black Smoke Demonic Sword ay mabilis na humaplos sa espasyo at sumugod patungo kay Zephyr. Ang Black Smoke Demonic Sword ay halatang isang makapangyarihang martial technique, at hindi ito mas mahina kaysa sa Great Mercy Hand sa sarcophagus. Ang demonic energy sa loob nito ay mas puro. Sa dulo ng espada, may dampi ng itim na liwanag na lumulunok at huminga, na malinaw na isang malaking epekto na dulot ng mataas na pagtitipon ng enerhiya. Kahit si Zephyr ay naramdaman na ang Black Smoke Demonic Sword ay tila mas makapangyarihan kaysa sa kamay ng awa ng Stone Coffin. Klang!
Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Si Zephyr ay hindi gaanong nahiya sa harap ng dalawang panig na pag-atake.